Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naibahagi ko sa inyo noong nakaraang linggo na noong kami nag-aaral sa seminaryo, may baitang ang pagpapakilala sa Diyos. Una, gamit ang rason sa filosofiya, pinapakilala yung tinatawag na transcendentals o tinatawag na properties of being. Ikalawa, gamit ang pananampalataya sa teolohiya, pinapakilala yung tinatawag na attributes of God. At pangatlo na ibahagi ko sa inyo nung nakarang linggo, na gamit ngayon ang mismong salita ng Diyos kung paano ang Diyos nagpahayag. Dito natin mapupulot pa ang mga nais ng Diyos kung paano natin siya makikilala. Ika nga, katulad ng kanyang pagiging mapagmahal, kanyang pagiging maunawain, pagiging makatarungan, at lalong-lalo na ang kanyang pagiging mahabagin at mapagpatawad. Maalala ninyo na yan ang laman ng unang pagbasa ng linggo. Binigay sa ating aral na ang habag at awa ng Diyos ay hindi kayang tantuhin ng ating pagkaunawa. Nagpapatuloy tayo sa ganyang pagninilay na kung saan ipinaparating sa atin, naranasan na natin ang habag at awa ng Diyos. Kung tutusin ang karanasang iyan ng habag at awa ng Diyos, minsan nga mapapaisip tayo, bakit ang Diyos ganyan sa akin? Hindi ako binibilangan, hindi ako binibigyan ng limitasyon. Bagkus bawat lapit ko sa Kanya, kapag ako'y nagkakasala, ang Diyos na ito handang umunawa. At hindi lamang handang umunawa, kapag ako'y nagmamakaawa, ipinagkakaloob niya sa akin ang Kanyang habag at awa. Bakit? Dahil sa paulit-ulit nating karanasan ng habag at awa ng Diyos, tinatanong tayo, paano natin ito pinahahalagahan o tinutugunan? Maalala ninyo, sa panalangin pambungad na lamang ng misa, yan ang ating panalangin kanina, hiningi natin, Ama naming makapangyarihan, ang iyong habag ay iyong pinaparating sa amin at ipinapakita mo ang iyong pagpapatawad. Doon muli binanggit sa atin ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Kaya kung meron tayong Diyos na mapagpatawad, kung meron tayong Diyos puno ng habag, anong dapat nating gawin? Kung di man natin alam ang tugon, ang tatlong linggong ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong konkretong dapat nating gawin. Una, paano natin pinahahalagahan at tinutugunan ang habag at awa ng Diyos? Pakinggan niyo ang sabi ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Makinig kayo, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpapakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpapakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya
hindi mamamatay. Sa mga pananalitang ito na ibinahagi sa atin ni Propeta Ezekiel, minumulat tayo na ang una dapat nating maging tugon sa nag-uumapaw na habag at awa ng Panginoon ay talikuran ang paggawa ng kasamaan at tahakin ang daan ng kabanalan. Bakit? Dahil ito ang tama na gawin. Sa pagninilay ni Propeta Ezekiel na ibinigay niya sa atin, kapag nagpapatuloy tayong namumuhay sa masama, aanihin natin ang kamatayan balang araw. Subalit, kapag tayo'y namumuhay sa kabutihan, ang aanihin naman natin ay buhay na walang hanggan. At yan ang katotohanan. Ikalawa, mapupulot natin sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Anong sabi niya? Nabanggit ni San Pablo, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. At winakasan ni San Pablo ang kanyang paalaala sa mga unang Kristiyano. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ito ang ikalawang tugon na dapat nating gawin kung nais nating pahalagahan ang nag-uumapaw na habag at awa ng Diyos. Ang mamuhay tayo sa kababaang loob katulad ni Kristo Jesus. Bakit? Dahil kung nagpasya ka na magbagong buhay, na talikuran ng kasamaan, ang unang hakbang sa pagtalikod sa kasalanan ay ang kababaang loob. Walang taong magsasabi, magbabagong buhay ako, pero wala sa kanya ang kababaang loob. Karanasan natin sa mismong mga mahal natin sa buhay ang magsasabi na imposible ang isang mayabang magbago. Halimbawa, meron kang mahal sa buhay, sabihin na lang natin asawa mo, sabihin natin anak mo, palaging nagkakasakit, dinala mo sa doktor. Sinabi ng doktor, ito ang ipapainom mong gamot. At ito naman ang mga iiwasang pagkain. Ngayon, may salo-salo kayong pinuntahan. Pinaalalahanan mo na ang mahal mo sa buhay, iwasan ang mga pagkaing iyan. Kung ang mahal mo sa buhay matigas ang ulo, hindi naman matigas, mayabang sasabihin, mas alam ko ang aking katawan kaysa sa doktor. May problema ka na asawa. Bakit? Kasi matigas ang ulo ng asawa mo, umaaring anak mo, dahil sa kayabangang ayaw makinig sa mismong may propesyon, medikal. Ganon din sa buhay espiritual. Ang isang tao, ang hirap magpakabuti kung hindi naman bukal ang kanyang kababaang loob. Kaya ngayon, minumungkahi sa atin ng ikalawang pagbasa. Nais mong pahalagahan ang awa at habag ng Diyos. Simulan mo ang gawaing iyan sa kababaang loob katulad ni Kristo. Ikatlo, mapupulot natin sa Ebanghelyo. Ano nga bang ating napakinggan? Si Jesus ay nagtanong. Sabi niya, sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito?
Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Itong sagot nila, ang nakatatanda po. Bakit? Ano nga bang nangyari? Yung ama, pumaroon sa kanyang panganay na anak sa nakatatanda, inutusan, anak, lumabas ka, magtrabaho ka sa ubasan ngayon. Sagot ng panganay, ayoko. Pero kalaunan nagbagong isip, pumaroon. Pinuntahan rin ng ama yung ikalawang anak at sinabihang, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Sumagot ito ng oo, pero kalaunan, hindi naman pumaroon. Kaya ang tanong ni Jesus, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang dapat tumawag sa atin ng pansin dito, hindi lamang ang katanungan, sino ang sumunod? Bagkus bigyan diin na mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng ama. At ito'y tumutukoy sa atin na dapat nating sundan ang kalooban ng Diyos sa lahat ng panahon. Kaya nga, palagi nyo nang naririnig sa akin at paulit-ulit ko itong ipapaalala sa inyo. Araw-araw halos tayo nagdadasal ng Ama namin. Sa pagdasal natin ng Ama namin, naroon ang mga panalangin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ano nga bang ibig sabihin na sundin ang loob niya? Anong ibig sabihin na sundin ang nais ng Diyos? Mga kapatid, kung tutuusin, ang palaging makabubuti sa atin ay ang kalooban ng Diyos. Subalit, ang palagi naman nating ginagawa ay ang gusto natin, ang kalooban natin, not God's will, but our will. Halimbawa na lamang, gawin kong halimbawa. October 1 ngayon, di po ba? October 1? Ang October sa kalendaryo lituriko ng simbahan ay kinilala bilang Month of the Rosary. Ngayon matanong ko kayo, ang pagdarasal ba ng rosaryo mabuti o masama? Mabuti. Pero ikalawang tanong, bakit hindi kayo nag-araw-araw nagdarasal? Wala na. Bigyan ko kayo ng dahilan. 3 dahilan. Una, dahil wala akong panahon na uubos sa kaka-Facebook, panonood ng Reels. Ikalawa, dahil nauubos ang oras ko, pero kailangan kong subaybayan ang teleserye sa telebisyon. Ikatlo, dahil wala akong panahon, bakit? Nakikinig ako ng mga musika. Yun ang gusto natin. Pero ang gusto na mabuti ng Diyos ay magdasal tayo. Alam nyo kung mahilig ka talaga gamit ang cellphone mo, manood, makinig ng musika, edi gamitin mo yan. Sa YouTube, sa Spotify, ilagay mo lang Praying the Holy Rosary, meron kang mapapanood. At habang pinapanood mo, sumabay ka na lamang. Gaano ba naman kahabang pagdasal ng Santo Rosario? 15, pinakamahaba, 20 minutes. Pero alam niyo ang sabi ng isang banal, si Saint Alphonsus Maria Ligori, a person who prays the Rosary devoutly every day will not die in the state of sin. Ang tao na nagdarasal ng rosaryo araw-araw ay hindi mamamatay na may kasalanang mortal. Ibig sabihin nun, pabor sa atin ang pagdarasal ng rosaryo. Yun ay mabuti. Pero hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang nasusunod tayo. Kaya sa linggong ito, minumula tayo na ang Diyos na meron tayo
puno ng habag at awa. Ngayon ang hinihintay ng Diyos, paano natin pinapahalagahan at tinutugunan ang habag at awa na iyan na ipinagkakaloob sa atin. Napulot natin sa mga pagbasa 3 konkretong pagpapahalaga. Una, pagtalikod sa paggawa ng kasamaan at tahakin ang daan ng kabanalan. Ikalawa na dapat nating gawin kung nais nating pahalagahan at awa at habag ng Diyos. Pagkakaroon ng kababaang loob katulad ni Kristo Jesus. Ikatlo na dapat nating gawin, pagsunod sa kalooban ng Ama katulad ng anak na nakatatanda. Kung ang 3 aral na ito na napulot natin sa mga pagbasa ngayong linggo, na isabuhay natin araw-araw, tiyak pinahahalagahan natin ang habag at awa ng Diyos na nag-uumapaw. Nais kong wakasan ang ating pagninilay, maibahagi sa inyo ang mismong karanasan ng mga kapatid nating talagang tunay na mabubuti at mababait. Aminin natin na meron tayong minsang kakilalang ganito, napakabait, napakabuti. Yung bang kapag lumalapit ka sa kanila, lalong-lalo na kung mangungutang ka ng pera, hindi marunong tumanggi, palaging nagiging mapagbigay, palaging matulungin, na minsan sa punto ng pagiging mapagbigay at matulungin, inaabuso natin. Aminin. Nakilala mong mabait, nakilala mong mabuti, nakilala mong mapagbigay. Anong ginagawa natin? Inaabuso. Minsan ang pag-aabusong iyan, ginagawa rin natin sa Diyos. Alam natin na siya'y puno ng habag. Alam natin siya puno ng awa at inuunawa ang lahat ng ating kahinaan at kasamaan. Ang ginagawa natin, patuloy naman tayo sa pagkakasala. Ang tanong ko sa inyo, tama ba iyon? Kung ikaw ay nasa kalagayan na inaabuso ang iyong kabutihan, payag ka ba sa ganoon na lamang? Mga kapatid, sana sa pakikitungo natin sa Diyos, dumating naman ang panahon na tayo ang kumusa, na pahalagahan ang kanyang habag, na tugunan ang kanyang awa. At sa linggong ito, nariyan ang 3 aral na ating napulot kung paano natin papahalagahan at tutugunan ang habag at awa ng Diyos na ipinararamdama sa bawat isa sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.